Let us pray po. Um, I'd like to ask you po na isipin po yung isang tao na marahil ay nakasakit sa inyo. Na-offend kayo in one way or another. Maaaring napagsabihan kayo ng masakit, maaaring may ginawa na hindi niyo gusto, maliit man o malaki. I want you to think of those persons right now. In the silence of your heart, I want you to remember persons na rejected you, marahil in-abuse yung kabutihan mo, marahil pinersecute ka, chinismis ka, in whatever way that you were hurt. I want you to think of that person. And silently mention the name of that person. At the same time po, I also ask you to think of na yung mga tao na marahil ay nasaktan din natin. Lalong-lalo na yung pamilya natin. Let us also mention their names silently. Meron ba tayong nasigawan? Meron ba tayong nakapag-komento ba tayo ng hindi maganda? Na nag-react siya? Meron ba tayong may tampo ba tayo sa ganitong tao? O may tampo sila sa atin? Let us pray. Sa ngalan ng Ina, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ang sabi mo, manatili kami sa iyo sapagkat wala kaming magagawa kung malayo kami sa iyo. Gusto namin, Lord, lumago yung bunga ng pagmamahal at pag-ibig sa aming puso, sa aming buhay. Mag-manifest ito sa amin. Aminin namin, Lord, there are a lot of times we struggle. And marahil bumigay, galit, kamali, likasala. Pero Lord, ngayong Easter season, ngayong katatapos lang yung feast ng Divine Mercy. Maaari po ba sa hapon ito? Come and let your love overflow in our hearts. Pag nag-overflow yung love mo sa puso namin, maaari mo bang padaluin din, hagipin yung mga taong nakasakit sa amin? One way or another, Lord, yung mga tao na nahirapan kami intindihin, nahirapan kami pagpasensya, nahirapan kami unawain. Yung mga tao na alam namin na nagsasalita sa likod namin. Yung mga tao na baka na nag-iipon kami ng tampo, nag-iipon kami ng galit dito sa puso. Lord, pag-umpap mo po yung pagmamahal mo na ibibigay niyo sa amin ngayong oras nito. Kaya kami mag-umapaw ito sa kanila. Reach out to them. And kung meron man, Lord, silang dinadala sa oras na ito, i-bless mo po sila. Kung meron man nagkakos sa kanila, whatever yung nagiging dahilan para kumilos sila na nakakasakit sa amin, Lord, i-heal mo po yung area of their life na yun. Bless them. Heal them. And Lord, habang nag-uumapaw yung love mo sa puso namin, turuan mo po kaming mahalin sila. Tanggapin sila. Unawain sila.
Turuan mo kaming mahalin sila tulad ng pagmamahal mo. Walang kondisyon. Hindi po namin ito kaya, Lord, kaya sumusuko kami sa'yo. Ikaw lang po ang makagagawa nito para sa amin. Tulungan mo po kami, Lord. Gayun din po, isinasama namin sa dasal yung mga taong nasaktan namin. Lalong-lalo yung mga hindi namin namalayan. Na-offend na namin. Yung mga tao na akala namin ay okay lang yung relasyon namin, pero may mga nasabi kami pala o nagawa. Kaya meron din silang galit sa amin. Lord, yung pagmamahal mo, sagutin mo rin sila ngayon. At nawa, makatagpo po sila ng awa at forgiveness sa kanilang puso para mahil po yung relationship namin. Baka lalong-lalo po yung mga tao na sinasabing okay lang, pero there is pain in their hearts, Lord, because of something we said, we did. Kaya mo yung love ni Lord will overflow today. Tulungan mo kami din maging mas mapagmahal, Lord. Hindi dahil upos mo o dahil para magkaroon kami ng bunga. Hindi po. Turuan mo kami, Lord, kasi gusto ka namin mahalin pa ng higit sa lahat ng bagay. We want to love you more and more, Lord. So make us a loving person. Kung araw pong ito, naniniwala po kami that the first miracle of the Feast of Divine Mercy is you created a loving heart in us. And we are thankful and grateful for that, Lord. In Jesus' name. Amen.